Nag-iisip talaga ako ng materials, kung anong gagamitin, ano yung maganda, anong matibay. Lagi ko iniisip, dapat magustuhan ni client. Of course, yung customer satisfaction natin. Yan ang titignan natin dito, yung serbisyo natin. Dapat reliable yung ating system. Nung nagsabi ako ng yes, ako na pinag-aralan. Naghanap ng supplier, pumunta ako ng YouTube, nagtingin-tingin ako kung paano nila ginagawa, yung mga designs nila. Pero that time, wala pa talaga akong experience. It's my first time. Paano mo naisip yung idea ng ganyan? Yung ganitong klase ng negosyo kasi nakikita ko sa maraming mga commercial establishments, no? Ginawa ko lang siya dahil kailangan ng friend ko. Pero hindi ko siya inisip na maging business. Nung shinare ko na siya sa Facebook, nagustuhan nila. Sabi ko, ay, pwede pala to. Kasi may natapos ka ng isang may natapos project. akong project. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Gusto mo bang palakasin ang negosyo mo sa pagpapaganda ng iyong commercial establishment? Punuin natin ng greens ang inyong mga stores at para mag-attract ito ng napakaraming customers. Maging masarap sa pakiramdam at maging komportable din ang mga kliyente natin habang kumakain. O di naman kaya kung kayo ay nasa service business, may mga tinitignan silang something na talaga namang nakakaakit sa kanilang mga mata. Magagawa natin yan sa paglalagay ng wall vertical garden. So ngayon, makakasama natin ang may-ari ng Sweet Freya Vertical Garden na walang iba kundi si Boss Zalin Candare. Welcome, Thank you, boss! sir. Thank you for having me here. Paano mo naisipan yung ganitong klase ng business? Nag-start siya nung pandemic. Yung mga buildings, tapos yung mga commercial areas, nag-lockdown. So, walang nagme-maintain doon sa mga real plants nila. Kasi noon pa man, meron ng vertical wall garden. However, mga real plants siya. Walang nag-maintain doon, tapos yung mga plants na matay na. So, merong isang project dito sa BGC na lahat talaga ng mga plants nila namatay. Naghanap sila ng isang alternative na gusto pa rin nila greens doon sa office nila. Pero ayaw nila ng very high maintenance at ayaw nilang maulit na yung mga real plants nila mawala ulit. So, nirefer sa akin yung client na yon. During that time, nag-present lang kami ng mga plants, nagbigay ako ng mga magiging gagawin namin. Pero that time, wala pa talaga akong experience. Ano, It's lakas my lang ng first loob? time. So, sabi ng friend ko, sabi niya, Zeline, kaya mo bang gumawa ng wall garden? Oo, kaya ko. Nung nagsabi ako ng yes, ako na pinag-aralan. Naghanap ng supplier, pumunta ako ng YouTube, nagtingin-tingin ako kung paano nila ginagawa, yung mga designs nila, paano talaga i-install yung wall garden. Luckily naman, nung nagawa ko yung artificial wall, naging happy si client. Kasi 3 wall yung pinagawa niya. First and second floor, yung pinagawa niyang wall. Bahay ito. Building ito at famous itong ano. Famous na building. Malaking ano to, malaking company. So, malaking project para sa taong walang experience. Yes po. Oo, first time ko kasing gumawa talaga ng artificial wall garden. May background ka ba as an artist? Yes po. Isa akong event stylist before. Yung ganitong klase ng negosyo kasi nakikita ko sa maraming mga commercial establishments, no? Na talagang hindi po pwedeng wala talagang halaman, parang masyadong pale or masyadong plain. Paano mo naisip yung idea ng ganyan? Ginawa ko lang siya dahil kailangan ng friend ko. Pero hindi ko siya inisip na maging business. Naisip ko na siya na maging business nung shinare ko na siya sa Facebook. Gustuhan nila. Sabi ko, ay, pwede pala to. Kasi may natapos ka ng Oo, isang may natapos project. akong project. Tapos yung mga mock-up na ginawa ko, pinagpipicturan ko kasi. So, iba-ibang design. So, sabi ko, parang portfolio na to. Pinagpatuloy ko na yung paggawa ng artificial wall. Una, gumagawa lang kami ng mga made-to-orders. Tapos, pinupost ko lang sa Facebook kung magiging sale siya or hindi, okay lang din. Ganun lang muna ako. Parang low-key lang talaga yung pag-present ko ng wall garden. Hanggang sa dumami yung mga gustong magpagawa and magpa-install. Nung nag-i-install kami, na-realize ko na bare yung wall, tapos boring yung wall, tapos i-upgrade mo siya into wall garden. Doon ako nakaisip ng branding namin niya, Upgrade Your Lonely Walls. Uy, ang ganda. Yan ang tagline niya. Oo, kasi na-realize ko doon sa mga business owners, gusto nila yung parang aesthetic, Instagrammable. So, pag nagpipicture sila doon sa wall, kasama doon yung name ng business nila. So, doon ay nag-start na patuloy na nagpapagawa na yung mga clients namin. Si client mo sa BGC, pwede ba natin sabihin kung anong building ito? Philip Morris Marlboro. Philip Morris Marlboro. Opo. Yung building nila mismo, ikaw nag-ayos nun. 2 floors yung office nila doon. Bukod doon, ano pa yung mga pinaka-notable na client mo na talagang yung before and after talagang maganda yun ang kinalabasan? May isa kong client, 2 years ago, pinapangarap ko siyang maging client talaga. Kaso inisip ko parang suntok sa buwan na maging client namin siya kasi sobrang high-end talaga nila. Builder siya ng malalaking
celebrities. So may binigay silang project sa akin, which is, it's really my first time to do it kasi merong construction na gagawin. Wall garden lang yung alam ko, pero yung construction hindi. Malaking project to the amount of magkano? Nasa million na siya. Million? Oo, million na siya. So, sabi ng firm, kumuha ka na lang tao. Parang, alam mo yun, parang pinig ko yung trust talaga nila. Sobrang confident sila na gawin ko. So, sige sir, okay, gawin natin. Pag daw ng phone, nagpanik ako. Kailangan ko makausap yung architect, kailangan kong maghanap ng engineer, pumunta ako sa mga construction. Nag-research talaga ako ng materials, kung anong gagamitin, ano yung maganda, anong matibay. Buti naman, I have resourceful friends na nag-advise sa akin na, Rizalyn, ganito ang gawin mo. Ganito yung method natin. So, andun na kami sa process ng production. Kinausap ko yung engineer on site. Naging honest naman ako na, engineer, first time kong gawin to, sabi ko. So you need to help me, you need to guide us, sabi ko. Pero I'm willing to do it. Buti naman yung mga engineers, tas yung firm, yung contractor. Kaya sabi na, willing kami mag-reinforce sa inyo. So yun, nagawa yung project, yung construction, wall garden. Actually, ito yung pinakamalaking break na naibigay sa akin ng construction firm na to. Naging successful siya. Nakita ng client, tumang-tuwa siya. As in, nagustuhan niya talaga. Alam mo ba, nagpadagdag pa siya. Yun yung project na pinakamalaki na wala kaming sablay na nangyari. Very smooth transaction. Very smooth yung pag-install namin ng wall. So, ibig sabihin, malakas ang loob mo kasi talagang may background ka sa pagiging stylist. Yes. Itong ganitong klase ng industry or business, ilan kayo ang gumagawa nito sa Pilipinas? May nauna na sa amin. Pero nag-create ako ng sarili kong design. Yun at yun naging bestseller at yun ang laging ino-order at pinapagawa sa akin ng client. Which is, ano? Tropical lash wall garden. Necessity ang wall garden sa anong mga establishment? Una, sa mga commercial kasi nagiging Instagrammable walls nila. Pag nagre-reels, nag-photo, ganyan. Pwede na lang maging backdrop pag may event sila. Correct. So, yun yung naging tulong dun sa mga establishment. Second, very low maintenance. Pag nabili nyo na sa amin yung wall, ROI mo na yun. Wala kang maintenance, wala kang next day na aalagaan. Wala kang cleaning na like pagpupruning ka, cutting. Depends, okay naman. Pero kasi ngayon yung mga Pinoy, sa sobrang busy talaga nila, gusto nila nandyan na, aesthetic na. Correct. Sa mga naman, residential owners, isa talaga sa mga the best na narinig ko, you know what, the linear wall, it helps my mental health. Anong inspiration mo habang gumagawa ka ng mga wall garden? Lagi ko inisip, dapat magustuhan ni client. Customer satisfaction. Customer satisfaction talaga. Kahit kasi after ng installation namin, I have to make it sure na yung after sales namin nandyan pa rin. So yun yung lagi kong ginagawa sa mga clients ko. Kaya marami din kami repeat clients. Malaki ba ang kitaan dyan sa ganyang business? Depende sa size ng wall. Saan ang studio mo? Taguig, sa Afubay. Maganda naman yung kitaan sa wall garden. But yun lang, you have to be consistent with your design. And unang-una, sa customer talaga. Kasi yung customer, kaya ka nga kinuha kasi confident sila na gagawin mo yung gusto nila. Ako kasi personally na-experience ko siya eh. Yung events place namin, mula nung nalagyan ninyo ng mga halaman, talagang nag-iba yung vibe, nag-iba yung feel. So, ako marerekomenda ko rin kung meron kayong coffee shop, meron kayong mga aesthetic clinic or mga services-oriented clinic, lagyan ninyo ng mga greens and wall garden. Nakaka-relax sa customer. Kung may bahay ka naman, may mga portion dyan na po pwede ninyong lagyan ng wall garden or po pwede ninyong lagyan ng vertical garden. Bukod dyan, ano pa ang kaya nyong gawin? Meron kaming photo studio. Gumagawa kami ng mga conceptual shoot. Hands-on ako doon. Ako talagang gumagawa ng mga set designs ni client, nagpapabihis. Yun yung isa naming na-invest after ng wall garden. So, maternity and pre-debut shoot sa Sweet Freya Creative Studio. Follow nyo sila, boss, sa Instagram, Sweet Freya Creative Studio. And of course, meron din sila sa Facebook. Ini-encourage ko lahat ng may coffee shop, lahat ng may mga establishment, may mga commercial business establishment, mag-inquire kayo sa Sweet Freya Vertical Garden sa kanilang IG. Pa-design ninyo yung mga commercial establishments ninyo. For sure, lalakas lalo yan dahil syempre gaganda yung mga tindahan ninyo. Ayan, baka meron kang gustong pasalamatan bago tayo matapos. Nagpapathank ako sa family ko yun kasi sobrang strong support yung binibigay nila sa akin. Tapos yung mga friends ko din, hello. Tapos yung mga clients ko din, thank you. Kasi wala kaming natanggap na complaint. Zero
nagko-complain po kami. Ibig sabihin, ang trabaho nyo, pang world class. Actually, nag-install din kami nationwide po. Kinukuha na po kami nationwide. Follow nyo po Sweet Freya sa YouTube. Doon mo makikita yung mga before and after kung paano namin tina-transform yung mga lonely walls nyo into a tropical vibe wall. Ayun. So maraming salamat, Ma'am Zalina. So mga boss, huwag ninyong kalilimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on our Facebook, Instagram, and TikTok account. And available na rin kami mga boss sa Spotify. Please do follow. Makinig kayo habang nasa biyahe kayo sa aming Spotify account, sa RDR Collab, RDR Talks, at lahat ng engagement po ni Boss RDR. Mga boss, paki-follow po, paki-subscribe yung YouTube ng Sweet Freya para makita ninyo yung kanilang mga amazing works na po pwede nating gawin sa bahay natin at sa mga commercial spaces natin. So maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat. Thank you so much.